Boss Motovlog. Alam nyo sa panahon ngayon na uso yung mga scooter, ano? Yung gantong motor mga boss, bihira na lang yung nakaka-appreciate nito. Kumbaga, ilan na lang tayo mga tito ang naabutan nito talaga na mayagpag ng mga panahon na yon. Itong ganitong version 4 na model mga boss, ito po yung mga 2020 lumabas to. Itong ganitong forma o 2022, mga around ganun taon. Kasi ang sinundan nito yung version 3 naman na way back 2016 po yung nilabas. Noong mga panahon na yun, doon talaga yung kasikatan ng CBR 150. Yung version 3 na 2016 model. Para sa kaalaman nyo lang mga bossing, itong CBR, nakakaapat na version na po ito, at yung last version, ito nga nakikita nyo way back 2022 patong ganitong style. Hindi na nasundan kasi nga syempre pumapatok na ngayon yung mga scooter at marami pang mga ibang ka-competitor din sa market ito, kaya hindi na nasundan to. Kumbaga na-stop na siya sa version 4. Pero yung ganitong motor mga bossing, mahaba na rin nilakbay niya at dumating din sa peak na talagang sumikat siya. 2002 unang inilabas. Buhay ka na ba noon, boss? 2002 hanggang 2010 yung version 1 nito. Tapos 2010 hanggang 2016, ayan po, version 2 naman. No, yung medyo malaki yung headlight niya. Kasi yung una kasi, manipis yung headlight, sumunod yung malapad na yung headlight. Big bike na talaga yung dating. Tapos sinundan, in-enhance yung design. Version 3 naman, no? 2016 hanggang 2020 to 2022, mga ganung range, no? So maabot din ng mga halos kulang-kulang 10 taon bago sila nagpapalit ng ng version. Tapos nga, yun, hanggang ngayon, yung version 4 mula noong 2022, hindi na po ito napalitan dahil nga, alam niyo naman, sa trending ng bentahan, mas mabenta na ngayon yung mga scooter kaysa sa mga ganitong manual transmission na big bike yung style, no? Pero ang totoo talagang pumatay sa bentahan ng mga ganitong motor mga boss is yung mga automatic scooter kagaya ng NMAX na 2015 nilabas. Tuloy-tuloy yan hanggang ngayon po. Wala na pong patid. Ito pong mga ganitong manual na putol na to, no? Kasabay mo pa yung mga competitor nito, mismong Honda ADB. Yan, imbis ka na mag-manual, mag-automatic ka na 150cc din, ano? At halos dikit lang din ang presyo. Actually, ito nasa 180,000 yung ganitong presyo ng motor na CBR eh. So mas malaki talaga yung advantage ng scooter, no? Kasi nga dahil sa comfort. Kumbaga sa paangasan, mas maangas yung ganito. Pero kung ihahambing mo sa comfort, itatapat mo in the long run, mas pipiliin ng tao yung kung saan sila komportable. Kaya yung mga ganitong motor na manual, kukunti na lang po nakaka-appreciate nito. At kung meron ka mang ganito, hindi mo siya gagawin pang daily. Kasi dahil alam mo naman, manual yan, tapos isisingit mo sa Metro Manila, mas malaki talaga advantage ng automatic scooter. Pero kahit ganon, may mga pros and cons pa rin talaga maihahambing natin tong isang automatic scooter at isang manual transmission na kagaya itong CBR. Ang isa naman sa maganda sa isang manual transmission mga bossing, mapapansin mo mas malakas humatak ito kaysa sa scooter, mas mabilis siya. Ramdam mo yan. Lalo na kung wala kang idea sa paggamit ng isang manual transmission, sanay ka sa isang automatic. Pag sinubukan mo ito, mararamdaman mo yung kakaibang lakas ng hatak dahil nga sa dekadena yung ganitong klaseng motorsiklo. Hindi kagaya ng mga CVT. Bago mag-transmit ang power mula makina papunta sa gulong, dadaan muna po yan sa bola, CVT at yung belt nyo, no, bago siya umikot. At yung belt hindi siya rekta, no? Kasi stretchable pa po yan. Hindi talaga buong power na kukuha mo pagdating sa mga automatic. Hindi kagaya sa manual transmission, from engine papunta sa kadena, dire-diretso na po yan papunta sa gulong. So mabilis yung transmission ng power ng isang manual transmission over sa isang CVT o yung automatic scooter. Yan yung mga kinukonsider ng mga bumibili dito sa isang manual transmission. Yun ang hindi nila alam, yung mga sanay sa mga automatic. Yung mga ganong features na kahit papano mas nakakalis ka din ng maintenance dahil mas less moving particles, less maintenance. Hindi kagaya sa isang automatic, maraming gumagana sa kanya para makuha mo yung power na kailangan mo sa motor. Syempre, yung mga gumaganang particles dyan, syempre, napupudpud din po yan. Yan po yung mini-maintenance natin. Isa pa sa kagandahan sa manual mga bossing,
Hindi mo po problemahin yung mga paahon, palusong dahil meron po itong engine brake, no? Literal na engine brake talaga. No, yun yung mga nagagawa ng isang manual transmission na hindi kagaya sa mga automatic mga boss, talagang sa preno ka lang aasa lalo na kung medyo pasubsob. At ayaw naman natin na mababad ng husto ang ating mga motor sa preno dahil katagalan pag uminit po yan, dumudulas po yan. Ang kagandahan sa mga manual mga bossing, yung engine brake, napakalaking tulong yan. Lalo na din sa mga paahon. Napakalakas sumatak sa paahon ng isang manual transmission. Hindi kagaya sa isang automatic, pagka sobrang haba na ng inaahon mo, umiinit yung belt, nag-i-slide po yan. Hindi kagaya sa kadena, talagang rekta yung gear niya papunta sa engine, papunta sa gulong. No, hindi magiinit, walang part na magiinit yun. Kaya yung power, ganun pa rin kahit long stretch yung paahon mo, pasubsob, gamitin mo yung engine brake, napaka-reliable ng isang manual transmission sa ganyang mga sitwasyon. Isa sa mga nagugustuhan mo rito, syempre, yung forma. Yan talaga yung number one, ano? Kumbaga, yung ganitong forma, hindi siya yung tipong pang araw-araw. Pero yung iba, kung muna sa Pilipinas tayo, yung ibang mga kababayan natin ginagamit talaga to pang araw-araw, pang daily, pang trabaho. Syempre, maangas yung tindig, maporma yung alis, maporma rin yung balik. Nga lang, kung lalagyan mo naman ng top box to dahil wala tong compartment, magiging jologs naman yung datingan mo. Mahalaga pa rin ang i-consider mo pag bibili ka ng motor, dapat alam mo kung saan mo gagamitin yung motor. Dapat hindi ka bibili ng motor na gusto mo lang, no? Dapat alam mo yung purpose niya. Pero sa purpose na pang araw-araw, hindi ito yung motor na para sa iyo, tingin ko. Mas magagamit mo yung isang automatic scooter pang araw-araw at pang daily, pang trabaho. Hindi yung kagaya nitong CVR. Dahil ang CVR ginawa special po yan sa mga weekend riders na kung saan gusto mag long ride sa linggo, pag day off nila, o kaya naman mag track day. Tapos pupunta lang ng coffee shop na maangas yung tindig. Ganito lang gamit ng motor na to. Yung tipong may magagamit ka pang angasan sa tropa, meron kang speed na akma sa kalsada ng Pilipinas na hindi naman sobrang haba o long stretch. Sapat na sapat tong CBR 150 at napaka highly recommended nito sa mga ganong rider, no? Pero kung pang araw-araw, gaya nga ng sabi ko sa inyo, go for the ADV 150, no? Pwede mo rin siyang i-long ride kahit papaano. Pero pwede mo rin siyang ipang araw-araw, comfort ka pa. Dito, ang gagandahan nga dito sa CBR, hindi nila masyadong sinubsub to Kumbaga, sports touring yung dating nito, kaya pwede mo rin siyang i-long ride na hindi ka mangangali masyado yung likod mo dahil hindi siya masyado nakasubsob. Sa panahon ngayon na usong-uso yung mga scooter, tingin ko, hindi na panahon ngayon ng isang manual transmission para maging top seller ulit sa Pilipinas kagaya dati ng mga 2016. Pero tingin ko pagka nagsawa yung mga rider sa automatic at mas nagustuhan nila yung parang paangasan naman ulit. Mag-iba yung kultura. Pagdating kasi sa motorsiklo, per season yan Minsan gusto ng tao yung automatic. Pag nagsawa, babalik naman uli sa manual. No, pag dumating yung time na yon, isa ang CBR sa pwede mong i-consider. Tingin ko magiging top seller ulit siya at titingalain at babalikan ng tao yung mga dating motor na nagamit ng mga tito-tito nila. Yun kung makakagawa sila ng isang manual transmission na kasing komportable ng isang automatic scooter. Napaka-imposible, no? Pero malay natin. Mala big bike na 150s CBR, yeah. Mapa racetrack o street mines CBR, yeah. Mala fire blade 1000 triple R. Woo. Low maintenance. Woo. Big bike hey. Tipik sa gas pang malayuan. Hindi sasakit ang likod. Upright ka dyan. Walang iba tatalo pang malakasan. Wala ka to hanggang malayo. Balile ay lahat maiinggan nyo. Kada divorce pati kalukuwa. Sumabay ka partida, 10 poste pa. Pasipol-sipol lang sa tipid ng gasolina.